Okay, let me read in Spanish now in our 2 Corinthians. The one that we read before is 1 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7. Now we read 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7, okay? Yun ang binabasa natin yan. Now we're gonna read in Spanish na, okay? Spanish na, okay? Okay, here, no? 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7, no? 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7, okay? Here is in Spanish, no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordias y Dios de toda consolación, ¿no? Versículo 4, ¿no? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿eh? Versículo 5, ¿no? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, ¿no? Versículo 6, ¿no? Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos, ¿no?, consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual si opera en el sufrir, ¿no? Las mismas aflicciones que nosotros también, ¿no?, padecimos, ¿ok? Versículo 7, ¿no? Y nuestra esperanza respecto de vosotros es por mí, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, ¿ok?, también lo sois en la consolación, ¿ok? Yan ang sinasabi sa Spanish, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Ito yung pinaka-4th clip video natin, no? Pinaka-pang-apat na video natin, no? Now, Galatia, no? Chapter 5, verse 13, no? Verse 13 to 17. Galatians chapter 5, verse 13 to 17, okay? Here is the message, no? For brethren, ye or you been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another, no? By love serve one another. Verse 14, no? For all the law is fulfilled in one word, even in this, no? Thou shalt love thy neighbor, no? Yan ang sinasabi, no? O as thyself. Thou shalt love thy neighbor as thyself, okay? Verse 15, but if ye or you bite and devour one another, take heed that ye or you be not consumed one of another. Verse 16, that I say then, walk in the Spirit, and ye or you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? Verse 17, no? Verse 17, no? For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to another, the one to the other, so that ye or you cannot do the things that you would, okay? That ye or you would, okay? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? My international language in my country, okay? Galatia, no? Galatia pa na 5, versikulo 13 hanggang 17, no? Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag, no, sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. No? Versikulo 14, no? Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, no? Sa makatwid ay dito, iibigin, no? Iibigin mo ang iyong kapwa, no, na gaya ng iyong sarili, okay? Love your neighbor as love thy yourself, okay?
Versikulo 15, ngunit kung kayo rin ang nangagkakagata, no, ay nagsisisakmala, no, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa, no, mga glipulan sa isa't isa, okay? Versikulo 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu na hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, okay? Yan ang sinasabi, no? Versikulo 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa, no? Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin, okay? So, paglabanan, okay? Wag matukso, ibig sabihin, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Galatas, Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 17, no? Here is the message, no? Porque vosotros, hermanos, y libertad, puestes y llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos y los otros. Versículo 14, ¿no? Porque toda la ley en esta sola palabra, si cumple, amarás ito prójimo, ¿no? Como a ti mismo, ¿no? Versículo 15, ¿no? Pero si os mordieis y os coméis unos y otros, mirad que también no os consumáis unos y otros, ¿no? Versículo 16, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿no?, los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos si opinen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, okay? Yan ang sinasabi, paglabanan para maiwasan, okay? Huwag mong hayaang matukso ka sa iyong mga paraan, ibig sabihin, okay? Now, let's go to read this, no? Galatians, no? Ito yung babasahin natin sa God promises, no? Let your light shine, di ba? Yung kanina, no? But this one has a title also, no? A gardener look at the fruits of his spirit, no? The title of this one, a gardener look at the fruit of the spirit, no? Yan ang sinasabi. Again, okay? A gardener look at the fruit of the spirit, okay? Truth, love, serve one another, no? True love, serve one another. Galatians chapter 5, verse 13 to 17, no? The world argues as to, no? Get. Christ come along and say, give, no? The world say, happiness lies in every from sex to spaghetti, no? Christ comes along and say, our serenity is knowing Him. The world say, make a big splash, no? And show your success by your possession, impress people. Christ comes along and say, the greatest among us is the one who is willing to be a servant, no? As is one who is willing to be a servant, no? I am one of the servant, okay? Yan ang nangyari sa atin, no? Nang matawag tayo ni Christ, we became a servant as a messenger, okay? Now, let's go to read the last two that we have, okay? 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 18, no? 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 18, okay? For if we believe, no, that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him, okay? Verse 15, no? For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep, okay? Verse 16, okay? Verse 16, no? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall be first, okay? Shall be rise first, okay? Verse 17, okay? Then we which are alive and remain shall be caught
up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Okay, verse 18, wherefore comfort one another with this, no? Comfort one another with this, ibig sabihin, okay? Alright? So, dito tayo sa ating Tagalog version, okay? Mga taga Thessalonica, isa mga taga Thessalonica, pahina 4, versikulo 14 hanggang 18, okay? Isa mga taga Thessalonica, pahina 4, versikulo 14 hanggang 18. Sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay, ay nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya, no? Nakasama niya, okay? Natutulog yung mga nasawi dahil sa kanya, no? Alright? Versikulo 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay ay mga natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangunguna sa anumang paraan sa nangatutulog. Versikulo 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkangel at may pakakak ng Diyos, at nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Okay, maliwanag, ano? Versikulo 27, no? Kung magkagayon, tayong mga nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo'y magpakailanman, no? Ibig sabihin, no? Alright, versikulo 18, kaya mga aaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito, okay? Mag-aaliwan tayo sa mga salitang ito. Itong salita ng Diyos, ibig sabihin, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Is 1 Tesalonicenses versikulo 4, 1 Tesalonicenses kapitulo 4, 1 Tesalonicenses kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 18, okay? 14 hanggang 18, no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús y los que durmieron en él. Versículo 15, por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hebremos cuidado hasta la venida del Señor, no precederemos y los que dormirieron, ¿no? Versículo 16, porque el Señor mismo con voz di mando, con voz di arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Versículo 18, ¿no? Por tanto, alentaos los unos en los otros con estas palabras, ¿no? Yan ang sinasabi, no? But let's go to other last one that we have, no? Here's the last one, okay? Sa ating James, no? James chapter 4 verse 13 to 17 din, okay? James chapter 4 verse 13 to 17, okay? Dalawang hindi napasama rito. Ang dami nating kinain sa araw na ito, no? Busog na busog, okay? Alright, kaya huwag kayong sasabay sa akin, no? Maiinip kayo, no? Kasi ako gusto ko kumain ng salita ng Diyos, no? Sa anumang isang oras, 2 oras. Kung makaya ko lang gawin sa loob ng 24 hours, gagawin ko pa, okay? Pero hindi natin kayang gawin, okay? Kasi maaagaw tayo ng ibang gawain, trabaho, okay? So dito tayo sa James, no? Chapter 4 verse 13 to 17. James chapter 4 verse 13 to 17, okay?
verse 13 to 17. Here is the message. Go to now, no? Go to now, ye or you that say, today or tomorrow will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain, okay? Verse 40, no? Whereas ye or you know not what shall be on tomorrow, on the morrow, what shall be on the morrow, for what is your life, no? It is ever a vapor that appeareth for a little time and then vanish away, okay? Verse 15, no? For that ye or you ought to say, if the Lord we will shall live and do this or that, okay? Verse 16, no? But now ye or you rejoice in your boasting, all such rejoicing in evil. No? Verse 17, no? Therefore to him that knoweth to do good and do it not, to him is a sin, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version. Sa Tagalog, Santiago pahina 4, versikulo 13 hanggang 17, okay? Magsiparito ngayon kayong nagsisipag sabi, ngayon at bukas ay magsiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mga ngalakal at magtutubo, no? Versikulo 14, kayo ngay hindi nakaalam ng mangyayari bukas ano ang inyong buhay, kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay mapapawi, no? Versikulo 15, no? Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon, okay? Versikulo 16, no? Dadapat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama, okay? Versikulo 27, no? Sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti ay hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya, okay? Ibig sabihin, okay? Now let me read in Spanish, no? Okay, let's continue to read, no? At our last scripture, no? Chapter and verse, okay? Okay. Santiago kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 17, no? Let me read in Spanish, no? Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos y tal cuidad estaremos, no? A la un año y trapicaremos, no? Trapicaremos y ganaremos, ¿no? Versículo 14, ¿no? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque aquí es vuestra vida, ciertamente es neblina que si aparece por poco tiempo y luego desvanece, ¿no? Versículo 15, ¿no? En lugar de lo cual deberás decir si el Señor quiere, beberemos y haremos esto o aquello, ¿no? Versículo 16, ¿no? Pero ahora os gustáis es vuestra soberbas toda jactancia semejante es mala, ¿no? Versículo 17, y al que saber hacer lo bueno y no lo hace, les y pecado, no? Yan ang sinasabi, okay? Ng ating James, no? Chapter 4 verse 13 to 17, no? So closing prayer po tayo, no? Okay? So we have to thank God because He fed me a lot of gospel word. He gave me more time to feed my Holy Ghost with His Holy Spirit that dwelleth in me, in my body as my inner man, no? With His Holy Spirit and my Holy Ghost together, they use my body as His temple, as His church, no? The storehouse of His precious, glorious word, no? In my mind, in my heart, in my inner Holy Ghost, no? With my soul, no? With His Holy Spirit. Yan po ang totoo niyan, okay? So tayo po'y manalangin, no? Manalangin tayo, okay? Lord God, once again, here I am again to thank you, no? For guiding me, to teach me more knowledge and wisdom to spread your holy gospel word of God. Lord, like I said, I include each and every one, no? All kind of citizen, all kind of religion, all kind of
nationality, whether they're good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor. Lord God, I include each and everyone in this daily bread with devotion, healing, prayer, with Jesus calling, with your promised blessing, my general compassionate service dedicated to the Lord God, Jesus Christ, to the Father, Son, and the Holy Spirit in truly one God, no? And to all these people, no, who's been watching you, not me, no, by listening to your word, to remind them, to save them in our everyday life of living in your holy mighty name, Jesus. Amen. Lord, please healing prayer for all of us, most especially to those who seeking your healing power, Lord God. Your healing power, Lord God. Your holiness healing power with your grace and blessing, with glory and mercy, Lord God. Lord, touch their heart and mind and soul, Lord God, inside, outside of their human person. In the name of your Father, you as Son Jesus, our Savior, our salvation, with the Holy Spirit to guide us, to be there in your kingdom paradise, in the right path, the right destiny, in the way, the truth, and the right, just to be there in your kingdom paradise, in your Father's house, with you as a Son Jesus, our mediator, our Savior, our salvation, with the Holy Spirit to guide us, in your holy, mighty name, Jesus. Amen. And Lord, please guide and comfort all in the victim of us, in the middle of us, all kind of workers, all kind of people, that has been in the middle of burden, anxiety, anxious, worried, Lord God. Touch their heart and mind to come back to have peaceful in their mind and heart, to be with you, to trust you, that you can save them, Lord God, in your holy, mighty name, Jesus. And Lord, call them the way you called me, touch them the way you touch me, love them the way you love me, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in truly one God, in Jesus Christ's name, amen and amen. Okay? Yan po, yan, okay? So, God bless you po. See you tomorrow. Naway, makita-kita po ulit tayo bukas, hanggang sa makalawa, sa susunod na araw, sa pagkain, to feed ourselves with the Holy Gospel Word of God, from the Holy Sacrament of Book of Bible. Let's always feed our Holy Spirit, always say thanks to God, Lord Jesus Christ, I thank my God upon every remembrance of you here in my mind, here in my heart, that I will still remember you, I thank my God upon every remembrance all of you, okay? As long as I in the world, I be a light in this world, okay? God bless you. See you tomorrow. Ingat po kayo, Kamusta po sa lahat ng pastor ng Hamsi, Hampa, Ganun din sa JCA, sa Glorious Faith, Calvary Church, Crossroad Church, and here in our church over here, Penbrook Grace Capital Church, okay? God bless you, and to all the servant of God, may the peace of God, the love, the holiness, love of God be with all of us in His holy mighty name, Jesus. Amen and amen. Okay? See you tomorrow. Ingat po kayo. Remember, stay safe, stay strong, stay blessed by the grace and by the power of God, by the grace, by the power of God. Okay? Ingat po kayo, lagi po kayong sa Diyos. Huwag kayong aakap sa anumang tukso o kamali, kasi alam niyong kasalanan, Sabi nga, nagpabinyag kayo, tumanggap kayo ng bagong panganak sa pamamagitan ng tubig, pamamagitan ng tubig at salita ng Diyos, at tumanggap kayo ng Espiritu. Hindi na kayo pinanganak sa laman o sa dugo, para kayo ay magkasala pa, At tumanggap kayo ng tubig. Ang sunod po doon gagawin ay mamuhay tayo ng katulad niya. Lumakad tayo sa lakad niya, Alright, yan po ang ibig sabihin, Walk with me, live like me, take your cross. Itong cross natin, yung sarili nating cross, hindi naman pinabubuhat sa atin ang cross niya, kung hindi yung cross na nating sarili, May cross din tayong sarili, Pinagdaanan natin, ano man ang pinagdaanan natin, yan ang cross natin, So, bitin mong yung cross, Sumunod ka sa kanya, doon, papunta sa kalangitan, sa kaligtasan, ang ibig sabihin, okay? Yan po ang katotohanan, okay? Ngayon, kung kayo nagpabinyag na sa tubig, tumanggap ng Espiritu, salita ng Diyos, tapos hindi kayo susunod, wala rin po, hindi rin kayo maliligtas niyan, okay? Nagkaroon lang kayo ng, kumbaga sa ticket para makapasok doon, pero hindi rin kayo doon titigil pag hindi kayo sumunod sa Diyos. Yan po ang aking alam, okay? So, God bless you po, ingat po kayong lahat, sa aking mga kapuso, kapamilya, sa aking mother side, sa Briones side, sa my father side, Mauricio side, and of course, sa my in-laws, Magsino, Lester, and to all the 3 region of the Philippines,
naway pagpapala ng Diyos, no, sumatin lahat. Pag-pray natin ng ilang mga namumuno sa atin, no? Lord God, once again, no, I'm still not losing my prayer for you, that I'm always praying for you for the healing of body of our ex-President Rodrigo Roa Duterte and also President Bongbong Marcos, no? Heal them, touch their heart and mind to change their life to be in the godliness way, not in the evil way, no? Stop using drugs, Lord God. Also bring back our President Rodrigo Duterte in our country, Philippines, Lord God. Not to be against each other, but to unite, Lord God. Lord, please protect our President Donald J. Trump to lead the world, no, in the godliness way, no, in the holiness way. I thank you, Lord God, for anointing President Donald J. Trump to bring back the Christianity life into America and to the other country, no, to spread the holy Christianity life, no, in as a children of God, as a child of God. In your holy mighty name, Jesus, amen and amen. God bless you po. See you tomorrow. Okay? Ingat po kayo.